Masyado naman nainis si Tu Shanyu kay Chu Ziyu dahil bakit masyado daw itong kalmado. Maaaring mayroon talaga itong mga nakatagong tagapagtanggol sa kanyang paligid. Sabay umarte na naman si Tu Shanyu na kanyang tinanong ang ating bida na kung nakita daw ba niya ang isang halimaw na fox na napakabastos. Napansin daw sila ng halimaw na iyon at noong nakita daw niya sila ay masyado daw nagandahan sa kanila ang halimaw kaya sila hinabol ng halimaw na lalaking fox kanina. Pwede daw bang talunin ng ating bida ang halimaw na humahabol sa kanila kapag kanya itong makita? Umarte naman na nag-alala si Chu Ziyu sa sitwasyon kanina nila Tu Shanyu, at napamura na lang ito sa mga halimaw sabay kanyang hinawakan ang balikat ni Tu Shanyu, habang si Tu Shanyu naman ay napangiti dahil sa wakas daw kanyang napaniwala itong si Chu Ziyu. Inis pa na sinabi ng ating bida sa kanila Tu Shanyu na walang hiya daw talaga ang bastos na fox na yun dahil talagang mas marumi pa daw ang kaisipan ng halimaw na yun pagdating sa mga babae kumpara sa kanya. Nagulantang naman si Tu Shanyu na hindi makasalita sa ikinagagalit ng ating bida dahil kaya lang daw pala ito nagalit dahil natatakot ito na mahigitan siya ng bastos na fox. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Tu Shanyu na mayroong pag-arte na labis nag-alala sa kanila na kung ano daw ba ang hitsura ng bastos na fox na humahabol sa kanila kanina. Upang pinaliwanag naman ni Tu Shanyu sa ating bida kung ano ang eksaktong hitsura ng halimaw na fox na humahabol sa kanila. Ang mukha daw ng fox na humahabol sa kanila ay medyo gwapo na mayroong pilak na buhok at mayroong dalawang tainga ng fox at yun din daw ay mayroong 6 na mga buntot. Bahagya naman nagulat si Tu Shanyu dahil sinabi sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya daw bang tinutukoy ay ang Lord of Thousand Faces, sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na alam din daw pala niya ang patungkol sa halimaw na yun. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na syempre alam daw niya ang patungkol sa Lord of Thousand Faces. At agad na nga itinigil ni Chu Ziyu ang kanilang usapan dahil sa ngayon daw ay sumunod na lang daw sila sa kanya upang kanya silang maprotektahan laban sa mga halimaw dito sa bundok. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na nga silang tatlo sa paglalakad sa gitna ng nyebe. Makikita naman si Tu Shanyu sa likod ni Chu Ziyu na mayroong masamang tingin kay Chu Ziyu at kanya na lang nasabi na ginamit na daw niya ang kanyang pandama upang kanyang pakiramdaman ang kanilang kapaligiran ng maraming beses, at wala daw mga cultivator na mas malakas pa sa kanya sa loob ng libu-libong milya. Kung ganito daw ang sitwasyon kinakailangan na niyang hulihin si Chu Ziyu upang kanya itong dalhin doon sa loob ng Tianyuan City. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kinatatayuan ni Tu Shanyu dahil bigla na lang itong tumawa, pero mahalata naman sa mukha ni Chu Ziyu na hindi man lang ito nabahala sa kasiyahan ni Tu Shanyu sa kanyang likod. Nagtanong naman sa kanya si Chu Ziyu na kung ano daw bang nangyari sa kanya, pero sa kanya naman isip-isip na itong si Tu Shanyu daw ay nagsimula ng ipakita kung ano talaga ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Sinabi pa ni Tu Shanyu sa ating bida habang masyadong natatawa na hindi daw niya inaakala na ang tinutukoy ng kanyang kapatid bilang ang isang taong walang kwenta ay ganito pala talaga katalamak na walang kwenta. Dahil naglakas pa daw ito ng loob na pumunta dito sa Tianyuan City na wala man lang kasama na malalakas na mga cultivator, siya daw ay masyadong nadismaya sa kanya. Sabay nakangiti niyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano na daw ba ang kanyang nararamdaman ngayon nang kanya siyang nakita. At dinagdag pa ni Tu Shanyu na siya lang naman daw ay si Tu Shanyu na isang great saints, siya daw ay nagsinungaling sa kanya kanina upang kanyang malaman kung mayroon ba itong kasama na malalakas na mga cultivator, hanggang sa kanyang nalaman na talaga daw pala na wala man lang itong kasama kahit isa na pwede na magprotekta sa kanya. At hindi pa rin ito tumigil sa pagtawa sa harapan ni Chu Ziyu dahil ngayon daw ay walang sino man dito sa kanilang kinaroroonan ngayon ang pwede na magprotekta laban sa kanya na isang great saints. Ang pwede na lang daw nitong magawa sa kanyang sitwasyon ngayon ay tumakbo habang mayroon pa siyang pagkakataon. Sabay kanyang tinanong ang kanyang disciple na si Qingzu na kung tama daw ba siya sa kanyang mga sinabi ngayon, ngunit napatigil naman siya sa kanyang pagtawa dahil bakit hindi daw siya sinamahan tumawa ng kanyang disciple bagkus nakikita daw niya sa kanyang mga kilos ngayon na parang mas nalungkot pa ito. Dahil sa labis na pagtataka ni Tu Shanyu ay kanyang sinigawan si Chu Ziyu na kanyang tinanong na bakit hindi daw ito kinakabahan ngayon, hindi daw niya dapat ipakita sa kanya ang ganitong mukha, dapat nagpakita na ito ng labis na takot habang sumisigaw na humihingi ng tulong. Nagulat naman si Tu Shanyu na napatingin sa kinaroroonan ni Qingzu dahil ito ay humihingi ng patawad sa kanya. At mas lalong nagulantang si Tu Shanyu na hindi makasalita dahil sinabi sa kanya ni Qingzu na ang totoo naman daw talaga isa siyang spy na sinisilbihan ng kanyang Panginoon na si Chu Ziyu. At agad na lumapit si Qingzu sa kinatatayuan ni Chu Ziyu,
Sigaw sabi pa sa kanya ni Tu Shanyu na kung ano daw ba ang ibig sabihin nito. Binyantaan daw ba ito ni Chu Ziyu, sabihin lang daw niya sa kanya, dahil kapag ganoon ang sitwasyon ay siya na ang bahala para doon. Ngunit napatigil naman siya sa pagsasalita dahil nakita niya ang mukha ng kanyang disciple na labis na nasiyahan nang hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang mukha na kanyang tinawag si Chu Ziyu na ang kanyang Panginoon. At kanyang pinagmumura si Qingzu dahil ano daw ba ang ginagawa nito. Pero kahit na ganoon ay wala naman pakialam si Chu Ziyu kay Tu Shangyu bagkus iniinis lang niya ito na kanyang nilambing sa kanyang harapan si Qingzu. Sinabi pa ni Qingzu sa ating bida na pagpasensyahan na lang daw ng kanyang Panginoon kung labis na madaldal ang kanyang master, magbigay na lang daw ito ng kakaunting respeto sa kanya. Mas lalo namang nainis si Tu Shangyu sa kanyang mga narinig kay Qingzu na kanya itong itinuturo dahil alam daw ba nito ang kanyang ginagawa ngayon. Ngunit iniinis lang siya ng dalawa dahil pinakita sa kanya ni Qingzu na kanyang hinalikan ang ating manyakol na bida. Ito ay kanyang pinapahiwatig sa kanyang master na masaya siya kasama si Chu Ziyu kumpara sa kanya. Masaya pa na sinabi ni Qingzu sa kanyang master na ang kanya daw Panginoon ay nag-cultivate ng hindi masusukat, paano na lang daw kaya na sumama sa kanyang Panginoon ang kanyang master. Mas lalo namang nagalit si Tu Shangyu at agad itong naghanda ng pag-atake laban sa dalawa nang kanyang marinig ang walang kwenta na mga mungkahi sa kanya ng kanyang traidor na disciple. Sinabi pa niya kay Qingzu na kanya daw papatayin ang walang hiya na si Chu Ziyu ngayong araw at pagkatapos ibabalik daw niya siya doon sa kanilang teritoryo upang kanya siyang suriin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Samantalang seryoso naman siyang sinabihan ni Chu Ziyu na talaga daw bang diretso niyang ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan upang magawa lang niya siyang mapatay. At habang kampante si Qingzu sa tabi ni Chu Ziyu na kanyang tinitingnan ang kanyang master na naghahanda ng pag-atake kay Chu Ziyu, makikita naman si Chu Ziyu na tila ba kanyang hinahanda ang kanyang sarili sa gagawin na atake sa kanya ni Tu Shangyu. Ngunit nagulantang naman si Tu Shangyu dahil sumigaw ng malakas si Chu Ziyu na kanyang tinawag ang pangalan ng kanyang Auntie Luo upang kanya siyang tulungan. Nanlaki naman ang mga mata ni Tu Shangyu na masyadong nagulat na hindi makasalita sa ginawa na walang kwentang galaw ni Chu Ziyu. Dahil sa pagsigaw ng malakas ni Chu Ziyu ay agad naman lumitaw sa kanilang itaas si Luo Qingyu upang kanyang tulungan si Chu Ziyu sa kamay ni Tu Shangyu. Dahil doon tuwang-tuwa si Chu Ziyu sa likod ng kanyang Auntie Luo dahil sa wakas daw kanya nang magagamit itong si Tu Shangyu upang siya ay makapasok doon sa loob ng Tianyuan City. At habang tahimik na tinitingnan ni Luo Qingyu si Tu Shangyu ay masyado naman pinapawisan si Tu Shangyu dahil ang kanya daw nasa harapan ngayon ay nasa antas na ng isang legendary pseudo-emperor. Paano daw ba siya nakikinig sa mga utos sa kanya ni Chu Ziyu? May alam daw ba si Chu Ziyu na isang teknik kung paano kontrolin ang kaluluwa ng isang cultivator? Sabay mayabang na inutusan ni Chu Ziyu ang kanyang Auntie Luo na pakiusap daw kanyang isil ang cultivation ng maliit na fox sa kanilang harapan. Dahil sa utos ni Chu Ziyu sa kanyang Auntie Luo ay agad na tinapat ni Luo Qingyu ang kanyang isang daliri sa noo ni Tu Shangyu upang kanyang isil ang cultivation nito. At kitang-kita na walang nagawa si Tu Shangyu sa pagsil sa kanyang cultivation ni Luo Qingyu. At maiyak-iyak na lang ito dahil tama daw talaga ang kanyang kapatid, sa sinabi niya patungkol kay Chu Ziyu, siya daw ay nagkamali ng desisyon na haminin si Chu Ziyu. Subalit na seal na ang cultivation ni Tu Shangyu ay kanya namang sinigawan sila Chu Ziyu na huwag daw silang lumapit sa kanya. Bagaman na seal na daw ang kanyang cultivation siya pa rin daw ay mapanganib dahil kaya pa rin niya silang kagatin. Wala naman pakialam si Chu Ziyu sa mga banta sa kanila ni Tu Shangyu bagkus kanya lang itong nilapitan sabay pisil sa mukha nito dahil binabalak pa daw nito na kanya siyang linlangin. At habang nakahawak pa rin si Chu Ziyu sa kanya ay nakangiti naman siyang sinabihan ni Qingzu na huwag daw umiyak ang kanyang master, dahil pagkatapos daw ng gagawin ng kanyang Panginoon sa kanya mamaya ay natitiyak niya na siya ay magpapasalamat sa kanyang Panginoon. At kahit natakot si Tu Shangyu ay kanya pa rin sinabihan si Chu Ziyu nga nakakalungkot lang daw dahil napadpad siya sa mga kamay ni Chu Ziyu, subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin siya sisuko sa kanya kahit ano pa man ang mangyari sa kanya dito. Hindi naman tumugon si Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ni Tu Shangyu bagkus kanya lang hinahanda ang kanyang godly skill seed, upang kanyang muling isilang si Tu Shangyu. Habang nakapikit pa rin si Chu Ziyu ay hindi pa rin maalis ang tingin ni Tu Shangyu sa aura na pinalabas ni Chu Ziyu at ito ay labis na pinapawisan sa mga kakayahan ni Chu Ziyu. Maging si Luo Qingyu ay nagulat din sa kanyang nakita dahil ang bagay daw na pinalabas ni Chu Ziyu ngayon ay isang godly skill seed,
at napapatanong na lang siya dahil bakit masyado daw abnormal ang aura na dumadaloy nitong godly seed. At napapikit na lang siya sa kanyang mga mata dahil ito daw ba ang landas na tinutukoy ni Chu Ziyu sa kanya noong nakaraan, talagang inaasahan na daw niya sa taong mayroong kulay swerte ang dugo, dahil isa daw talaga siyang hindi pangkaraniwan. Samantala, sumisigaw naman si Tu Shangyu na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano daw ba itong mga aura na pumapaligid sa kanya, ano daw ba talaga ang gawin sa kanya ni Chu Ziyu, pakiusap pakawala na daw niya siya. At sa ilang sandali makikita ang mukha ni Tu Shangyu na hindi maipaliwanag kung masyado ba itong nasiyahan sa nangyari sa kanya o kanya na lang tinatanggap ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Chu Ziyu. Makalipas ang 6 na oras makikita na dahan-dahan na nagkaroon ng bitak ang godly seed na bumabalot sa buong katawan ni Tu Shangyu, samantalang si Chu Ziyu naman na naghihintay ng resulta ay napabuntong hininga na lang dahil mahirap palang isilang muli ang isang great saints kumpara noong sinilang niya noong nakaraan si Qing Zhu. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nga na natapos ang pagsilang muli ni Tu Shangyu at makikita ito na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ni Chu Ziyu at ni Luo Qingyu si Tu Shangyu na wala pa rin malay ay nagsalita naman si Luo Qingyu sa ating bida na kung tama daw ang kanyang hinala na ang kanya daw kakayahan na ang pagbabago. Ay nagpapabago ng landas nitong babae na Fox, na pinagsama ang kanyang landas at ang landas ng ating bida. Sa huli ang pag-iral daw ng ating bida ay katulad ng langit para kay Tu Shangyu, hindi na daw nakapagtataka na masyadong tapat sa kanya si Tu Shangyu matapos nitong kanyang ginawa sa kanya ngayon. Tinanong naman ni Chu Ziyu si Luo Qingyu na kung nakita na daw ba niya ang mga kaganapan matapos nito, pero sa isip-isip naman ni Luo Qingyu na itong si Chu Ziyu daw ba ay binabalak na kanyang labanan ang kalangitan. Sinabi naman ni Luo Qingyu sa ating bida na ang landas daw ng ating bida ay masyadong unique. Pero kapag umabot daw siya sa landas ng isang pseudo-emperor, ang heavenly tribulation daw na kanyang kaharapin ay hindi pangkaraniwan ng lakas, ang kalangitan daw ay walang puso, at walang kalooban, ngunit hindi kailanman papayagan ng kalangitan na umiral ang landas na katumbas nito o mas malakas kaysa kung ano ang kayang kontrolin nito. Ayon naman ni Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu na wala daw labasan sa ilalim ng langit, ang lahat daw ng mga ito ay mayroong mga solusyon. At makalipas ang ilang sandali ay namulat na ang mga mata ni Tu Shangyu, at nang pagmulat ng kanyang mga mata ay ang una niyang nakita ay ang ating bida na nakatayo sa kanyang harapan na hinihintay ang kanyang unang sasabihin sa kanya. Dali-dali naman na tumakbo si Tu Shangyu papunta sa kinatatayuan ng ating bida at masaya ito na nagpapasalamat sa muling pagsilang sa kanya ng kanyang Panginoon. Mas lalo pa itong 9 love sa ating bida nang hinawakan ni Chu Ziyu ang ulo nito na kanyang sinabihan na mabait daw siya na babae. Samantalang masaya naman na binabati ni Qing Zhu ang kanyang master dahil matagumpay daw itong muling isinilang. Pero hindi naman nagustuhan ni Tu Shangyu ang pagbati sa kanya ng kanyang disciple dahil malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paano hinalikan ng kanyang disciple si Chu Ziyu kanina. Habang si Luo Qingyu naman ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Tu Shangyu dahil kahanga-hanga daw ang modification ng katawan nito, dahil ang bloodline daw nitong babaeng Fox ay sumasailalim sa atavismo. Nang narinig ni Tu Shangyu ang mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu ay agad niya itong tinanong kung alam daw ba niya ang patungkol sa kanyang mga ancestor. Napangiti naman si Tu Shangyu nang pinaliwanag sa kanya ni Luo Qingyu ang patungkol sa kanyang mga ancestor. Ayon pa ni Luo Qingyu na ang siyam daw na buntot na makalangit na Fox ay nakamit ang katayuan ng pseudo-emperor, noong panahon daw ng primordial, sila ay mayroong sapat na kapangyarihan upang kanilang labanan ang makadiyos na butterfly. Dinagdag pa niya kay Tu Shangyu na ngayon daw ang kanyang bloodline ay sumasailalim sa avetismo, siya daw ay malaki ang kanyang pagkakataon upang kanyang maabot ang antas ng pseudo-emperor. Dahil sa labis na kasiyahan ni Tu Shangyu sa kanyang mga nalaman ay agad itong tumalon kay Chu Ziyu at walang tigil niya itong hinalikan, dahil hindi daw niya makakamit ang ganitong pagkakataon kung hindi siya muling isinilang ng kanyang Panginoon na si Chu Ziyu. Matapos hinalikan ng walang tigil ni Tu Shangyu ang ating bida ay nagsaad naman ito kay Chu Ziyu na mayroon daw siyang hihilingin sa kanya. Nagtanong naman sa kanya si Chu Ziyu na kung ano naman daw ang kanyang hihilingin sa kanya. Sinabi pa ni Tu Shangyu sa ating bida na mayroong pag-alala na kung maari daw ba nabigyan din niya ng bagong kapanganakan ang kanyang kapatid. Ang kanya daw kapatid ay isang lalaki ngunit ngayon ay mayroon na siyang katawan ng isang babae na Fox. Si Chu Ziyu naman na nakarinig sa kahilingan sa kanya ni Tu Shangyu ay hindi na lang makasalita na masyadong nagulat, dahil alam niya na ang tinutukoy ni Tu Shangyu ay ang Lord of Thousand Faces.
Natuon naman ang kanilang pansin dahil nagsalita si Luo Qingyu sa ating bida. Ayon pa niya na ang kasalukuyan daw na cultivation ng ating bida ay masyado pang mababa, hindi daw pwede na muli siyang magsilang ng isa pang great saint. Sa isip-isip naman ng ating bida habang nakayakap parent sa kanya si Tu Shangyu na hindi na daw nakapagtataka na masyadong mahirap itong si Tu Shangyu, dapat daw ba niya munang itago sa kanila ang kanyang mga plano na ang pagpaparami ng mga kanyang halimaw na sundalo. Samantalang nagsalita naman si Tu Shangyu sa ating bida na kung ganito daw ba ang kanilang sitwasyon ngayon ay mawawalan ng kanyang kapatid ng pagkakataon upang muling isilang. Sa ngayon daw ay humihingi na siya ng patawad sa kanyang kapatid dahil nawalan siya ng pagkakataon upang muling isilang. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanyang auntie Luo na kung kumusta na daw ba ang nakatagong lugar na kanyang pinuntahan kanina. Sumagot naman sa kanya si Luo Qingyu na nung hindi daw niya siya tinawag upang tumungo dito ay sinimulan na niya na wasakin ang nakalagay doon na formation, ngayon daw ay nalutas na niya ang kanyang problema dito, maaari na siyang bumalik doon upang ipagpatuloy ang pagwasak sa formation. Matapos makaalis si Luo Qingyu upang ipagpatuloy ang pagwasak sa formation sa nakatagong lugar, ay nagsalita naman sa ating bida si Tu Shangyu na kung maghintay daw sila dito ng 6 na oras ay masyadong boring, pero may alam daw siyang gawain na pwede nilang gawin habang naghihintay. Tinanong naman siya ni Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. Ayon naman ni Tu Shangyu na mayroon daw silang teknik na kayang mag-accelerate ng cultivation. Masyado naman natuwa si Chu Ziyu sa kanyang nalaman at kanyang iniisip na maari din daw niyang tikman itong dalawa na ito habang naghihintay sila sa kanyang auntie Luo. Ito daw ay napakasaya at sobrang sarap sa kanyang pakiramdam kapag pagsabayin niya itong dalawa na ito sa pareho na oras. Makikita naman ng ating manyakol na bida na masyadong naglalaway na kanyang pinasangayonan ang minungkahi sa kanya ni Tu Shangyu. Saad pa niya sa kanila na kinakailangan lang daw nila muna ngayon na humanap ng magandang lugar upang doon sila magtikiman. Makalipas ang ilang oras ay makikita si Luo Qingyu na nakabalik na kung saan naroroon si Chu Ziyu. Sinabi pa niya sa ating bida na matagumpay na daw niyang nawasak ang formation doon sa nakatagong lugar. Ngunit nang pagtingin niya sa kinaroroonan ng tatlo ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil ano daw ba ang ginagawa nitong tatlo habang wala siya dito. At napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ginagawa daw ba ng ating bida ang madalas niyang nakikita na ginagawa ni Chu Ziyu sa kanyang master. Habang makikita naman ang dalawa sa gilid ni Chu Ziyu na masyadong napagod sa kanilang masarap na ginagawa kanina at halos hindi na sila makagalaw na ramdam pa rin ang pagtuhog sa kanila ng ating manyakol na bida. Sabay sinabihan ng ating bida si Tu Shangyu na maghintay lang daw muna sila dito dahil aalis lang daw muna siya. Sumang-ayon naman si Tu Shangyu sa mga sinabi sa kanya ng ating manyakol na bida.